Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po ay magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawan ng ating buhay, ang salitawa. Today we are celebrating the memorial of Saint John Chrysostom, Bishop and Doctor of the Church. Paano ba natin sinusukat ang kaligayahan sa buhay? O ano nga ba ang ating nagiging basihan? Kadalasan, ang kaligayahan ay sinusukat natin sa kung ano yung meron tayo, sa kung ano yung hinahawakan natin, o kaya naman yung kaligayahan natin ay masyadong external, kung ano yung nakikita natin, yung ating nahahawakan, o kung ano yung tangible. Kaya po, marami sa atin ang inaakala ang kaligayahan ay makikita sa karangyaan, sa kung gaano karami ang meron tayo, sa quantity ng kayamanan na mayroon tayo, o kaya naman sa mga palakpak o applause na natatanggap natin, sa heart or likes na mayroon tayo, o yung mala celebrity na appearance na mayroon tayo, o kaya naman kung ano yung posisyon na mayroon tayo, yung power na mayroon tayo, na para bang masaya yung ikaw ay kinakatakutan, masaya nung nirespeto ka dahil nasa posisyon ka. Pero ito nga lang ba ang sukatan natin sa pagiging blessed, sa pagiging masaya? Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin ang bersyon ni San Lucas sa tinatawag nating Beatitudes. More or less, it is parallel to the version of Saint Matthew na tinatawag nating Sermon on the Mount. Pero itong kay Saint Luke ay kadalasan tinatawag na Sermon on the Plain. Mayroong lang kung konting pagkakaiba sa bersyon ni San Lucas kay San Matthew. Unang-una sa lahat, ang kay San Lucas ay mayroong 4 blesseds and accompanied with 4 wolves, while in Saint Matthew there are 8 beatitudes. Pangalawa pong difference, yung kay San Lucas, in-address ang beatitudes sa second person, blessed are you, while sa version ni San Mateo, it is in the third person, blessed are those. Pangatlo, yung kay Saint Matthew, it is more or less spiritually oriented na beatitudes. While in the version of Saint Luke, it is more or less direct to what is common experiences of people. Kaya nga, is literally talking, Saint Luke is literally talking about being poor, hungry, persecuted, and suffering. Sa kabila ng pagkakaiba ng bersyon na ito ni San Lucas at ni San Mateo, tatanungin natin, ito ba ang basihan ng pagiging blessed? At paano naging blessed at masaya ang mga nagugutom, ang mga inaapi, ang mga tumatangis, o kaya naman ang mga nagugutom? Mga kapatid, nais kong tingnan natin na ang Diyos nais niyang we go beyond what we are experiencing in this world. Kadalasan kasi, tayo po, nagbabase tayo sa kung ano lamang yung pinagdaraanan natin. At kadalasan, nagmumukmuk tayo doon. And so we cannot move forward because we tend to focus on the negative experience that we have instead of focusing ourselves to what is more positive. So, the Lord is encouraging us to surpass, go beyond our experience, and let us allow God to accompany us to see what is more essential in life, what is more beautiful in life. Kaya huwag tayong magmukmuk sa negative na karanasan natin. O kaya naman, i-focus yung
sarili natin sa kung ano yung hindi maganda. Parang camera lang yan. I-focus natin sa kung ano yung tama. I-focus natin sa kung ano yung maganda at magkakaroon tayo ng magandang larawan. Ganun din po ang itinuturo ng Diyos sa atin sa mga beatitudes na to. Na huwag lang natin tingnan itong pagiging mahirap, yung pagkagutom, yung pagtangis at pag-aapi na bilang karanasan na dito na lang tayo. But the Lord wants us to focus ourselves to what is more than our experience. And we go beyond these experiences and we get the lessons, or more so what is beautiful from these experiences that we have. And we will see so many miracles, and most importantly, we will see God in these experiences of being poor, of being hungry, of being persecuted and sorrowing, na makikita natin sa Diyos lang pala tayo tunay na magiging blessed at masaya. Nawa mga kapatid, dito yung panghawakan natin. Huwag tayong mag-focus sa pangit. Mag-focus tayo sa kung ano yung maganda, at makikita natin naroon din palang Diyos sa kabila ng tila hindi maganda nating karanasan. And we will really feel that different kind of blessedness and that different kind of happiness that the world can never offer to us. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.